And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Everyone who wants to come home. I said to Secretary Bello, those who want to be repatriated, with or without money, I will ask PAL and Cebu Pacific to provide the transportation. I want them out of the country, those who want to go out, in 72 hours. Naramdaman niyo ba ang galit niya kung ako ang tatanungin mo? O, bilang Pilipino, ayaw ko din na inaapi ang kababayan ko kapag nangingibang bansa para maghanap buhay. Oo, maaaring nagkukulang din at nagkakamali. Pero hindi naman siguro dapat humantong sa malupit na paghagupit sa katawan at kung minsan aabot pa sa kamatayan. Kaya nga sa mga ganitong pangyayari sa mga OFW, gayon na lamang ang galit ni dating Pangulong Duterte at nasabi ang mga katagang ito. No country, as long as I'm president, no country can bring us into trouble. Matapang, may puso sa mga naaapi at talaga namang sa bawat bitaw niya ng salita ay mararamdaman mo siya. Bakit? Dahil nararamdaman din niya ang damdamin ng maliit na walang kakampi. That they have about 3 hours of sleep, tapos yung leftover ang gano'n. Kasi pagkatapos linis niyan isang bahay diyan, linisin pa yung sa son-in-law niya, tapos isang bahay ng kapatid niya. Ganun yan. Malaala ko, ang iba, biktima pa ng abuse. Nandito talaga kami dahil si Tatay Digong para sa'yo. May halimbawa, makakausap mo si Presidente si Tatay Digong. Anong mensahe mo? Salamat po sa kanya. Sa lahat po ng tumulong sa akin. Tinitiis yan. Alam ko yan. Hindi ko lang masasabi dito. Kaya ako dyan mainit. Anak lang ako ng mahirap. Hindi naman kasing hirap talaga. Pero alam ko ang laro. Kung sa amin pang Bisaya, matugad na ko. Maabot ko yung pinaka... Salamat Tatay Digong, minsang isang panahon nakatikim kami ng presidenteng may tunay na tapang at malasakit. Tapang na hindi pa kunwari at malasakit na hindi pinagkait. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Ikaw ang presidenteng may malaking puso para sa Pilipino. Sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. Kasi sinadya talaga yan ng Diyos na malaki ang puso mo para tumanggap ng 1 more or 2, 3 more loves in your life. Sabi ng doktor, wala namang diferensya. Medyo malaki lang nga. Baka nga talaga so that you can accommodate more loves in your life. Kaya kayong lahat dito, kasya kayo sa puso ko. Tay, pakis lang po. Isang beses lang po, Tay. May isa akong cabinet member, sabi niya galing siya sa Europe, sabi niya, Rod, you have a very bad image sa EU pati sa Amerika. Sabi ko, look, I am not a lucky. Hindi ako bata-bata ng Amerikano o EU. I only serve the Philippines.